Lipat tayo dito sa ilalim ng ilaw. Dumating na yung plate number. Pwede tayong lumabas. See you tomorrow. Hello, good morning. So kahapon nakuha ko na yung ORCR ko. May kasama na rin siyang plate number. Kaya kinabit ko agad kagabi. And it's our first time lumabas gamit ang GTS. So punta lang tayo sa work. Same destination, same routine. New Vespa bike. So concentrate lang muna tayo sa pagmamaneho. Di pa tayo masyadong sanay dito sa GTS. We'll enjoy na lang muna yung ride niya. No brainer. Malaking pagkakaiba niya sa S125. So today marks my Vespa GTS journey or Vespa GTS adventure. Yung shocks niya sa likod, feeling ko malambot. It was adjusted kasi sa pinaka soft na setting, siguro para pag sumampa ako mas bumaba yung bike and mas maging comfortable ako at mas maging mas rooted ako sa ground. Pero pag nag-humps ako, parang maalon siya, pero that's okay. Baka nasanay lang ako sa S125 na medyo stiff ang kanyang suspension. Pero sa power, konting bigay lang, konting piga lang, ramdam mo na iba siya. Pero very gentle, hindi siya nakakatakot. Medyo di ako sanay sa kanyang signal lights. Yung switch niya kasi may parang off button sa center. Parang medyo flimsy. Or naninibago lang ako. So ramdam mo na may power siya, pero napaka-gentle ng bigay ng gas. Pag pinipiga ko itong throttle niya, napaka-gentle, napaka-suabe. Before I was thinking masyado malaki yung GTS or GTV. In fact, yung Sprint and Primavera nga, small body yon compared to this one. Pero iniisip ko mataas ang seat height. So sabi ko baka mahirapan ako. Since nagpalit ako ng seat
I bought a second-hand seat na pang GTS. Shaved na siya, reupholstered. So far naman okay. So hindi ako flat foot, pero yung pagka-tiptoe ko, yung tipong comfortable na tiptoe. Lapat yung ball ng mga paa ko. Medyo malapad tong GTS compared sa S125. Syempre mas heavier expected kasi mas mataas ang kanyang displacement. Pero na-mention ko na sa previous video ko, yung bigat niya nasa ilalim. Kaya parang balance siya, oh. Para lang ako nag-glide. Konting piga lang, parang nag-glide na siya. Well, compared sa S125, I'm expecting mas mataas siguro ang gas consumption nito, but still, it's a motorcycle. Cheaper pa rin kaysa sa kotse ang dalhin mo. Saka konti lang ang piga mo, oh. Curious ako sa aking magiging consumption per kilometer. We'll see. Buti walang traffic ngayon. Dito ako sa Shaw Boulevard. Actually, I can see my alma mater, Lourdes School of Mandaluyong. Go Brown Cows! Yan, ang aking alma mater. Kumusta na kayo dyan, mga boys? Pasok tayo ng Pioneer. Mukhang dumidilim, ah. Uulan kaya? Sana wag umulan. Pero okay lang. Dala ko yung aking raincoat. Excited na tuloy akong mag-Marilake. Nasa Pampanga lang ako this coming weekend. Kaya hindi pa makapagplanong mag breakfast ride sa Marilake. Siguro bago matapos ang buwan. This is Market. Tandang-tanda ko pa during residency days. Tinatayo pa lang yan. Habang nag-rounds kami sa hospital, nakikita namin tinatayo. And inaabangan na namin magbukas noong time na yon. Those were the days. SM Aura. Pag tinitignan ko siya, para siyang spaceship. Naalala ko yung Camp Big Falcon ng Voltes 5. Daan tayo dito sa may staff house. Medyo masikip lang dito pero this is parang shortcut. Wala to dati itong hotel na ito. Yun, pero nandito pa rin yung beer house. Ang pangalan ng beer house, Overtime Pub. Kaya pag nagkayayaan kayo ng barkada nyo, dito kayo pumunta. Pag tumawag si Mrs., sabihin nyo na sa Overtime kayo. Ayos, di ba?
Voltes 5 nandito. Baka nga yung aura Camp Big Falcon. Tapos tambay dito si Voltes 5. Uy, may mga tiyanggi pala dito paggabi. And may Robinson's Easy Mart na pala. Hindi ko alam yun Ngayon lang kasi ako dumaan ulit doon. Touchdown! Hospital ng Makati. And hindi ako makakapag-park sa aking usual parking. Dito?